Mga Ginoo, mga lolo, kung kayo po ay higit 100 anyos na nais ko kayong makausap ng masinsinan. Ito ay tungkol sa isang bagay na maaaring nakakagulat pero tunay na makakapagpabago sa inyong pakiramdam sa araw-araw. Pag-usapan natin ang almusal. Partikular na ang mga prutas na buong buhay nating inakala na siyang pundasyon ng isang malusog na simula ng araw. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong mga prutas na iyon na inaasahan ninyong magpapanatili sa inyong lakas at sigla ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit tila mas mabagal na kayo, nauubos ang inyong enerhiya pagsapit ng tanghali at hindi na tulad ng dati ang inyong kumpiyansa. Ang tinutukoy ko ay ang mga prutas na lagi ninyong pinaniniwalaang kakampi, saging, ubas, orange juice at pakwan. Ito ang mga pangunahing pagkain sa umaga na inakala ninyong sumusuporta sa inyong puso, panunaw at pangkalahatang sigla. Ang masakit na katotohanan ay maaaring dahan-dahan nilang sinisira ang inyong kalusugang panlalaki sa bawat kagat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga kalalakihan na ibalik ang balanse ng kanilang hormones, bawiin ang kanilang kakayahang sexual at muling matuklasan ang lakas na inakala nilang ninakaw na ng edad. Libu-libong kalalakihan na ang aking natulungan, mga dating atleta, lider, asawa at ama na dumating sa aking opisina na may iisang tanong, bakit po parang hindi ko nakilala ang sarili ko? At sa paulit-ulit na pagkakataon, isa sa mga hindi napapansing salarin ay wala sa kanilang kabinet ng gamot. Ito ay nasa kanilang plato tuwing almusal. Mahirap paniwalaan, hindi po ba? Na ang isang bagay na tila inosente at natural tulad ng prutas ay maaaring sumasabotahe sa inyong testosterone at sirkulasyon ng dugo. Ngunit iyan mismo ang ipinapakita ng siyensya. Ang pinakamasaklap ay hindi ito pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 mapanganib na kombinasyon ng prutas at 10 partikular na prutas na dapat ninyong iwasan sa umaga kung nais ninyong protektahan ang inyong pagkalalaki, ang inyong enerhiya at ang inyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. At sa pagtatapos, ibabahagi ko rin kung anong mga prutas ang tunay na makakatulong na maibalik ang maayos na daloy ng dugo at muling pag-alabin ang inyong kakayahan. Kaya samahan ninyo ako dahil ang matututunan ninyo ay maaaring magbalik sa mga umagang hinahanap-hanap ninyo at sa lakas na nararapat para sa inyo. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagprotekta sa inyong kalusugan at pagbawi sa inyong sigla, pagkatapos ng edad 60, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga payong mula sa doktor na idinisenyo para sa mga lalaking tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang Kwaku 1 sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano pa ako makakatulong sa inyo. Sige, simulan na natin sa pinakaunang prutas na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga lalaking lampas, senta na malusog, ngunit maaaring dahan-dahang umuubos ng inyong testosterone at nagpapahina ng inyong pagkalalaki tuwing umaga. Nakapatong ito sa milyon-milyong mga kusina at malamang kumain na kayo nito ngayong linggo nang walang pag-aalinlangan.
ang tinutukoy ko ay ang saging, lalo na ang mga sobrang hinog. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag kinain ninyo ito sa umaga. Unang pagtatambal, saging at mangga, ang mga magnanakaw ng testosterone. Hayaan ninyo akong magkwento ng isang umaga na malinaw ko pang natatandaan. Nasa kusina ako, nakatayo sa harap ng counter, nagbabalat ng saging. Tamang-tama ang hinog, malambot, matamis, at may mga batik-batik na itim, at inihalo ko ito sa aking breakfast smoothie nang walang pag-iisip. Tutal ang saging ay dapat malusog, tama. Puno ng potassium, mabuti sa puso at magaan sa tiyan. Tulad ng maraming lalaki sa aking edad, pinagkatiwalaan ko ang gawaing iyon sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang hindi ko alam noon at kung ano ang hindi pa rin napagtatanto ng karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay ang saging. Lalo na kapag sobrang hinog at kinain sa umaga, ay may ginagawang lubhang mapanganib sa loob ng inyong katawan. At ginagawa niya ito ng tahimik. Heto ang nangyayari habang nahihinog ang saging, ang starch nito ay nagiging purong asukal. Ibig sabihin, habang tumatamis at lumalambot ito, mas maraming asukal ang ibinubuhos nito sa inyong dugo ng mabilis. Kapag kumain kayo ng saging na walang laman ang tiyan, lalo na sa umaga, kung kailan pinakasensitibo ang inyong katawan sa insulin, nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Pinipilit nito ang inyong lapay pancreas na maglabas ng isang bugso ng insulin upang ibalik sa balanse ang lahat. Ngunit para sa mga lalaking lampas 60, ang pagbugso ng insulin na iyon ay may malaking kapalit. Ang insulin ay hindi lang nag-aayos ng blood sugar, nakakasagabal din ito sa produksyon ng inyong hormone. Pinipigilan nito ang testosterone, ginugulo ang nitric oxide signaling, at pinapaga-inflames ang mga maselang ugat na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen sa inyong ari. Sa madaling salita, ang inaakala ninyong magaan at malusog na almusal ay nagbibigay pala ng tahimik na dagok sa inyong pagkalalaki araw-araw, kagat-kagat. At hindi pa diyan natatapos. Ang saging na iyon ay naghahanda rin sa inyo para sa isang crash o biglaang panghihina sa kalagitnaan ng umaga. Maaaring makaramdam kayo ng talas at sigla pansamantala, ngunit pagsapit ng tanghali, babagsak ang inyong enerhiya, mawawala ang inyong focus at ang inyong pagnanasa. Ang natural ninyong sigla ay parang wala na. Sasabihin ninyo na lang sa sarili na ito ay dahil sa pagtanda. Sasabihin ninyo, ganito talaga ang buhay pagkatapos ng 60. Ngunit hindi, ito ay dahil sa inyong almusal. Ngayon, hindi ko sinasabing hindi na kayo maaaring kumain ng saging, ngunit kailangan ninyong maging matalino. Huwag kailanman kumain nito nang walang laman ang tiyan. Kung kailangan ninyong isama ang saging sa inyong araw, kainin ito pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina o ipares sa malusog na taba, tulad ng mani o plain Greek yogurt, upang pabagalin ang pagsipsip ng asukal. At anuman ang mangyari, iwasan ang mga sobrang hinog na saging sa umaga. Ang pinsala ay maaaring mabagal, ngunit ito ay totoo at naiipon ito ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Ngunit ang saging ay hindi ang tanging matamis na salarin
na labis na pinagkakatiwalaan ng mga kalalakihan. Pag-usapan natin ang isa pang tropikal na prutas na mas mapanlinlang dahil hindi lang nito pinatataas ang inyong blood sugar. Naglalagay din ito ng mabigat na pasanin sa inyong atay sa inyong mga hormone at sa inyong siglang sexual mula sa loob. At ang pinakamasama, iniisip ng karamihan sa mga lalaki na ito ay nakakatulong pa nga sa kanilang performance. Mangga. Makatas, matamis, at ginintuang mangga. Paborito ito sa halos lahat ng kultura at tulad ng marami sa inyo, lumaki akong iniisip na ito ay isang regalo mula sa kalikasan. Ngunit ang mangga kapag kinain sa maling oras at sa maling paraan ay hindi ligtas, lalo na para sa mga tumatandang lalaki. Ito ang dahilan kung bakit partikular na mapanganib ang mangga. Puno ito ng fructose, isang partikular na uri ng asukal na halos buong pinoproseso ng inyong atay. Habang tayo ay tumatanda, ang ating atay ay nagiging mas sensitibo sa stress at hindi na gaanong epektibo sa pagtunaw ng asukal. Kaya kapag kumain kayo ng mangga sa umaga, ang sobrang dami ng fructose ay direktang tumatama sa inyong atay. Ang resulta, nagsisimulang mag-imbak ng taba ang inyong atay, nagkakaroon kayo ng insulin resistance, bumabagsak ang produksyon ng inyong testosterone, at tahimik na tumataas ang inyong mga antas ng estrogen. Sa paglipas ng panahon, ang pagbabagong ito sa inyong hormonal balance ay hindi lang nakakaapekto sa inyong mood o enerhiya, direktang inaatake nito ang inyong pagkalalaki. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit mapapansin ninyo ang maliliit na pagbabago. Gigising kayo na hindi na gaanong matigas. Ang inyong bilis sa pagtugon sa kwarto ay bumabagal. Ang inyong pagnanasa ay nanghihina at iisipin ninyo, siguro dahil lang ito sa edad. Ngunit hindi. Ito ang nakatagong epekto ng paulit-ulit na sobrang asukal na nagsisimula sa manggang inakala ninyong malusog. Upang palalain pa ang sitwasyon, mabilis matunaw ang mangga tulad ng saging. Ibig sabihin, mas mabilis kayong magugutom ulit, nahahantong sa pagkain ng mas maraming merienda at pagpapatuloy ng siklo ng pagtaas ng blood sugar at pagbagsak ng hormone na nagnanakaw ng inyong lakas bilang isang lalaki. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Tulad ng saging, hindi ko hinihiling na alisin ninyo ang mangga sa inyong buhay magpakailanman. Ngunit dapat ninyo itong ituring kung ano ito, isang panghimagas, hindi isang pagkaing pang-almusal. Kung nasisiyahan kayo sa mangga, ireserba ito para pagkatapos ng tanghalian o hapunan kung kailan mas matatag ang inyong blood sugar at mas handa ang inyong katawan na harapin ito. Huwag kailanman kumain ng mangga ng mag-isa. Laging isabay ito sa mga pagkaing mayaman sa protina o fiber na nagpapabagal sa panunaw at nagpapabawas sa pinsalang hormonal. Ang saging at mangga, ang mga tropikal na magnanakaw ng testosterone, ay tahimik na nagnanakaw sa sigla-daloy ng dugo at pagkalalaki ng mga matatandang lalaki araw-araw. Mukha silang hindi nakakapinsala, masarap ang lasa, ngunit sa loob ng inyong katawan, sinisira nila ang inyong pagkalalaki sa bawat umaga. At kung sa tingin ninyo ay nakakaalarma na iyan, hintayin ninyo
ang maririnig ninyo tungkol sa susunod na 2 prutas. Maaaring maliliit sila matatamis at isusubo lang, ngunit tumatama sila sa inyong dugo na parang isang tsunami ng asukal, at ang ginagawa nila sa inyong ari sa paglipas ng panahon ay isang bagay na nararapat malaman ng bawat lalaki bago mahuli ang lahat. Pag-usapan natin sila ngayon. 2, pagtatambal, ubas at pinya. Ang mga bombang asukal na nakatago. Dati, meron akong isang mangkok ng ubas sa aking pre-dehyder na sa pinakaitaas na istante kung saan madali kong makukuha. Pakiramdam ko, isa itong malusog na pagpili, magaan, matamis at nakakapresko. Susubo ako ng ilan habang nagbabasa ng dyaryo sa umaga, iniisip na may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Ngunit ang hindi ko alam, ang hindi kailanman sinabi sa akin, ay ang mga inosenteng maliliit na ubas na iyon ay tahimik na sumasabotahe sa isang bagay na mas personal pa kaysa sa aking inaakala ang aking pagkalalaki. Ngayon, alam kong maaaring tunog dramatiko iyan. Paano naman makakapinsala ng ganoon kalaki ang ilang pirasong ubas? Ngunit heto ang katotohanan, ang ubas ay siksik sa natural na asukal dahil sa kanilang liit at mataas na taglay na tubig, napakabilis nilang matunaw. Ibig sabihin, ang asukal ay bumubuhos sa inyong dugo na parang isang alon halos kaagad pagkatapos ninyong kumain, lalo na sa umaga, kapag walang laman ang inyong tiyan at ang inyong katawan ay pinaka-vulnerable sa pagtaas ng blood sugar. At sa bawat pagtaas ng asukal na iyon, bumubugso ang insulin para ibaba ito. Ang pagtugon ng insulin na iyon ay hindi lang nakakaapekto sa inyong antas ng enerhiya, ginugulo nito ang balanse ng inyong hormone. Sinasagabal nito ang produksyon ng testosterone at pinipit ang mga ugat na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen na kailangan para sa isang matigas at buong pagtayo ng ari. Ang resulta sa paglipas ng panahon ay ang paghina ng inyong sirkulasyon, ang paglaho ng inyong paninigas sa umaga, at ang inyong sexual na pagtugon ay nagiging mas mabagal, hindi na maaasahan, at hindi na gaanong malakas. Pero ang problema, hindi halata ang paghina sa simula. Dahan-dahan itong dumarating. Isang umaga, hindi ka na gaanong matigas tulad ng dati. Paglipas ng ilang linggo, mapapansin mong hindi ka na gumigising na may parehong pakiramdam ng kapunuan. Sa kalaunan, hindi mo na ito inaasahan. At ang pinakamasaklap, sisisihin mo ang edad. Iisipin mong bahagi lang ito ng pagtanda, ngunit hindi. Ito ay dahil sa kinakain mo tuwing almasal na hindi kailanman ipinaalam sa iyo. Kung mahilig pa rin kayo sa ubas, hindi ninyo kailangang tuluyang itigil ito. Ngunit dapat ninyong itigil ang pagkain nito sa umaga. Ang pinsalang idinudulot nito sa tiyan na walang laman ay mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan. Kung nais ninyong kumain ng ilan, ireserba ito para sa hapon. Mas mainam kung pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina, kung kailan matatag na ang inyong blood sugar, at kung kailan akala ninyo ay natukoy na ninyo ang pangunahing salarin. Heto ang isa pang prutas na mas mapanganib dahil nagtatago ito sa likod ng isang tropikal na mascara pinya. Maliwanag, makulay, matamis,
Iniiuugnay ng karamihan sa mga lalaki ang pinya sa mahusay na panunaw, malakas na immune system, at maging sa pinahusay na libido. Ngunit sa ilalim ng maaraw na anyo nito, ang pinya ay isa sa mga pinaka-agresibong prutas na bomba sa asukal na maaari ninyong kainin at isa sa mga pinakamasamang salarin para sa mga lalaking lampas na sumusubok protektahan ang kanilang kalusugang sexual. Ang pinya ay naglalaman ng nakakagulat na dami ng natural na asukal. Isang tasa pa lang ay mayroon ng mahigit 16 na gramo at halos wala itong fiber para pabagalin ito. Kapag kumain kayo ng pinya sa umaga, ang bugso ng asukal na iyon ay bumabaha sa inyong dugo, nagpapasirit sa inyong insulin at nag-uumpisa ng isang kadena ng pamamaga-inflammation. At para sa mga matatandang lalaki na ang mga katawan ay mas sensitibo na sa asukal, ang chain reaction na ito ay mapanira sa mga sistema ng hormone na sumusuporta sa pagtayo ng ari. Sa loob ng inyong katawan, heto ang nangyayari: bumabagal ang produksyon ng nitric oxide, naninigas at kumikipot ang mga ugat, at humihinto ang produksyon ng testosterone. At sa bawat pagkakataong nangyayari iyan, mas nagiging mahirap para sa inyong ari na tumugon kapwa sa pisikal at mental na aspeto. Maaaring nararamdaman pa ninyo ang pagnanasa, ngunit hindi tumutugon ang inyong katawan tulad ng dati. Hindi iyan kakulangan sa pagnanasa. Iyan ay kakulangan sa sirkulasyon. Iyan ay ang inyong katawan na nagwawagayway ng pulang bandila. Nakita ko na ang pattern na ito ng napakaraming beses para baliwalain. Ang mga lalaki ay dumarating sa aking klinika na pagod, bigo, minsan ay nahihiya pa. Nawala na ang kanilang tigas, ang pagiging spontaneous, ang kumpiyansang dati nilang taglay. At maraming beses ginagawa nila ng tama ang lahat, nag-eehersisyo, binabawasan ng alak, umiinom pa nga ng mga supplement, ngunit ang kanilang mga pinipiling almusal ay tahimik na sumisira sa lahat ng kanilang pagsisikap, lalo na kapag sinisimulan nila ang araw sa ubas o pinya. At heto ang pinakamasaklap: hindi nakakalimot ang katawan. Ang pinsalang idinudulot ng mga prutas na ito ay hindi nawawala sa isang gabi. Dahan-dahan, itong naiipon araw-araw tulad ng isang mabagal na butas sa gulong. Maaaring hindi mo ito mapansin kaagad, ngunit isang araw flat ka na at hindi mo na matandaan kung kailan ito nagsimula. Kung tunay ninyong pinapahalagahan ang pagprotekta sa inyong pagkalalaki, sa inyong sigla, at sa inyong kakayahang maging present sa inyong relasyon sa paraang gusto ninyo, dapat ninyong seryosohin ang mga prutas na ito. Hindi sila masama, ngunit sa maling konteksto, lalo na sa tiyan na walang laman, sila ay mga tahimik na mananabutahe, mga bombang asukal na nakatago, at ang inyong ari ang nagbabayad ng halaga. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay mapanganib na ang ubas at pinya, ang susunod kong ibabahagi ay maaaring mas makagulat pa sa inyo. Dahil ang susunod na dalawa sa listahan ay madalas na itinuturing na nakakapresko, nakaka-hydrate, at nakakapagpalakas pa nga ng performance. Ngunit kapag kinain sa umaga, naghahatid sila ng isa sa pinakamabilis at pinakamapanirang pagbagsak ng hormone na mararanasan ninyo. Pag-usapan natin sila ngayon. Ikatlong pagtatambal, orange juice at pakwan.
ang mga likidong mananabutahe. May panahon na ang pagsasalin ng isang baso ng orange juice ay parang pinakanatural na paraan para simulan ang araw. Halos isa itong ritual. Uupo ako sa hapagkainan, pumapasok ang sikat ng araw sa bintana, at ang malamig na baso ng orange juice ay tila bagay na bagay doon. Maliwanag, matamis, nakakapresko. Pakiramdam ko ay malusog. Pakiramdam ko ay tama. At kung kayo ay tulad ko, marahil ay lumaki kayong iniisip na ang orange juice ay simbolo ng mabuting kalusugan, siksik sa vitamina C, maganda para sa inyong immune system, at perpektong kapares ng inyong itlog o tinapay sa umaga. Ngunit heto ang masakit na katotohanang kinailangan kong matutunan bilang isang doktor at bilang isang lalaki sa edad na 60s. Ang orange juice ay hindi ang inuming pangkalusugan na ipinaniwala sa atin. Hindi ito isang piraso ng prutas. Hindi ito pampalusog. Ito ay asukal sa likidong anyo. At para sa mga lalaking lampas esento, ang pag-inom nito sa umaga ay isa sa pinakamabilis na paraan upang sirain ang inyong hormonal balance at tahimik na wasakin ang inyong pagkalalaki. Kapag uminom kayo ng isang baso ng orange juice, lalo na kung walang laman ang tiyan, binabahan ninyo ang inyong sistema ng asukal na halos agad-agad nasisipsip. Walang fiber na magpapabagal dito, walang taba o protina na pipigil sa epekto. Ang inyong blood sugar ay sisirit sa loob ng ilang minuto at bilang tugon ang inyong katawan ay magbobomba ng napakaraming insulin para ibaba ito muli. Ngunit dito, ito nagiging mapanganib. Ang pagbugso ng insulin na iyon ay hindi lang nag-aayos ng asukal. Pinipigilan nito ang testosterone. Binabawasan nito ang produksyon ng nitric oxide. Pinapagan nito ang endothelial lining ng inyong mga ugat, ang mismong lining na responsable sa pagpapahintulot na dumaloy ng maayos at buo ang dugo papunta sa ari. Sa madaling salita, ang inyong ugali ng pag-inom ng juice sa umaga ay maaaring nagsisimula ng inyong araw sa isang direktang pag-atake sa hormone at ugat ng inyong pagkalalaki. At ang mas nagpapapanganib dito ay kung gaano ito karaniwan sa pakiramdam. Hindi kayo agad manghihina, wala kayong mararamdamang sakit o babala, ngunit linggo-linggo, buwan-buwan, nawawalan ng lakas ang inyong pagtayo, humihina ng kaunti ang inyong pagnanasa, nawawala ang pagiging spontaneous, at nagsisimula na ninyo itong tanggapin. Nagsisimula kayong maniwala sa kasinungalingan na ito ay pagtanda lang. Ngunit hindi ito pagtanda. Ito ay isang baso ng tubig na may asukal na nagpapanggap na inuming pangkalusugan. At nararapat ninyong malaman iyan. Ngayon, pag-usapan natin ang pakwan. Dati inire-recommenda ko ang pakwan sa mga lalaking gustong mapabuti ang daloy ng dugo, lalo na dahil naglalaman ito ng isang compound na tinatawag na citrulline na maaaring maging nitric oxide at sumuporta sa sirkulasyon. At bagamat totoo iyon sa teknikal na aspeto, mayroong mas madilim na panig ang pakwan na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Kita ninyo, ang pakwan ay mahigit 90% tubig, ngunit ito rin ay napakataas sa natural na asukal at mabilis itong matunaw, sobrang bilis. Kapag kinain sa umaga, lalo na kung walang laman ang tiyan, ang pakwan ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood glucose
halos kapareho ng pag-inom ng juice. At ang kasunod ay ang parehong pattern, isang bugso ng insulin, isang pagbagsak sa testosterone, isang paghihigpit sa daloy ng dugo at isang tahimik na dagok sa inyong pagkalalaki. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ng isang lalaking nagngangalang Juan na nagsabing kumakain sila ng malalaking hiwa ng pakwan tuwing umaga, iniisip na nakakatulong ito sa kanilang performance, ngunit nagulat sila nang ang kanilang paninigas sa umaga ay humina, naging mas madalang o tuluyan nang nawala. At nang alisin namin ang pakwan sa kanilang almusal at pinalitan ito ng isang bagay na nagpapatatag ng blood sugar, ang pagbabago ay kapansin-pansin. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanilang tigas, bumalik ang kanilang kumpiyansa, at naramdaman nilang sila ay muling naging sila. Ang problema ay hindi ang prutas mismo. Ang problema ay kung kailan at paano natin ito kinakain. Ang pakwan tulad ng orange juice ay isang sistema ng paghahatid ng asukal. Kapag kinain ng mag-isa, hindi nito pinapawi ang inyong gutom, hindi nito sinusuportahan ang inyong mga hormone, hindi nito pinapalakas ang inyong pagkalalaki. Sa katunayan, ginagawa nito ang kabaligtaran, hinuhubaran nito ang inyong katawan ng katatagan ng hormone na kailangan nito upang gumana bilang isang lalaki. At heto pa, walang nagsasabi nito. Hindi ninyo ito maririnig sa mga komersyal. Hindi ninyo ito mababasa sa etiketa. Ngunit alam ng inyong katawan, alam ng inyong ari. Ang mabagal na sirkulasyon na nararamdaman ninyo, ang kakulangan ng sigla sa umaga, maaaring hindi ito pagtanda. Maaaring ito lang ay ang inilalagay ninyo sa inyong katawan bago pa man magsimula ang inyong araw. Kung nasisiyahan kayo sa pakwan, ituring itong isang treat o espesyal na pagkain. Kainin ito pagkatapos ng tanghalian kapag mas matatag ang inyong blood sugar. Huwag itong gamitin para simulan ang inyong araw. At kung mahilig kayo sa citrus, kainin ang buong kahel na may fiber, huwag ang juice. Ang inyong testosterone, ang inyong mga ugat, at ang inyong pagkalalaki ay nakasalalay dito. Dahil heto ang katotohanan, kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong katawan tuwing umaga ang nagtatakda ng yugto para sa kung paano gagana ang inyong mga hormone sa buong araw. Kung pinapakain ninyo ang sarili ng asukal nang walang laman ang tiyan, para na ninyong sinasabi sa inyong katawan na isara ang mismong mga sistema na nagpapanatili sa inyong malakas, masigla at handa. At hindi ninyo ito mapapansin kaagad, ngunit sa paglipas ng panahon, babayaran ninyo ang lahat mula sa inyong kumpiyansa hanggang sa inyong koneksyon sa inyong kapareha. Ngayon, kung kasama ko pa rin kayo, kailangan kong manatili kayong nakatutok dahil ang susunod kong ibabahagi ay maaaring mas lalo pa kayong magulat. Ang mga susunod na prutas na ito ay ibinebenta bilang malinis, natural at nagpapalakas ng enerhiya. Makikita ninyo sila sa halos bawat healthy snack aisle. Ngunit nagdadala sila ng isang nakatagong panganib para sa mga lalaking lampas, sesunta na mas malala pa sa mga napag-usapan na natin. Manatili kayo sa akin. Magpapasalamat ang inyong katawan. Ika-4 na pagtatambal mangga at mga pinatuyong prutas, dried fruit. Ang mga nakatagong maninira ng hormone.
Hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na maaaring kakaiba pakinggan mula sa isang doktor. Dati paborito ko ang mangga. Talagang gustong-gusto ko. Mayroon kasing kakaiba sa kanyang malinamnam na tamis sa malambot nitong laman sa paraan na tila natutunaw ito sa iyong dila na nagpaparamdam na ito ay perpektong regalo ng kalikasan. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong may ginagawa akong mabuti sa aking sarili kapag humihiwa ako nito at kinakain sa isang mainit na umaga. Pakiramdam ko'y malinis. Pakiramdam ko'y tropikal. Pakiramdam ko'y malusog. Ngunit wala sa mga iyon ang totoo. Hindi para sa aking katawan bilang isang lalaking lampas, sisimti, at lalong hindi para sa aking kalusugang sexual. Kita ninyo ang mangga ay kabilang sa mga pinakamapanganib na prutas para sa mga matatandang lalaki, hindi dahil likas itong masama, kundi dahil sa kung paano tumutugon ang ating katawan sa karga nitong asukal habang tayo ay tumatanda. Ang mangga ay siksik sa fructose, isang uri ng asukal na pinoproseso sa isang napakapartikular at maselang bahagi ng katawan ang inyong atay. Noong bata pa kayo at metabolically flexible, kayang-kaya ng inyong atay ang fructose na iyon nang walang gaanong problema. Ngunit pagkatapos ng 10, nagbabago ang mga bagay. Bumabagal ang atay, bumababa ang insulin sensitivity, at ang parehong mangga na dati tila hindi nakakapinsala ay kumikilos na ngayon na parang isang metabolic wrecking ball o bola na sumisira sa lahat. Ang nagsisimula bilang isang simpleng pagkain ay nagiging panggatong sa isang proseso na malalim na nakatali sa pagbaba ng testosterone, pagtaas ng estrogen, at pag-iipon ng taba sa paligid ng atay. Lahat ng ito ay dumudurog sa inyong kakayahang sexual. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman sa araw na kinain ninyo ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang dahan-dahang pagpatak ng asukal na iyon ay sinasanay ang inyong katawan na mag-imbak ng taba sa pinakamasamang posibleng lugar at ipinapadala nito ang produksyon ng testosterone sa isang pababang pagbagsak. At kapag nagsimulang bumagsak ang testosterone, para itong isang chain reaction. Pakiramdam ninyo ay mas mabagal kayo, hindi na gaanong matalas, hindi na gaanong mapanindigan. Hihinto na kayo sa paggising na may malalakas at buong paninigas na bumabati sa inyo sa umaga. Mapapansin ninyo ang mas maraming taba sa tiyan. Ang inyong sigla ay unti-unting nawawala, hindi lang sa sexual na aspeto, kundi sa bawat bahagi ng inyong buhay. At ang pinakamasaklap, hindi ninyo napagtatanto na ang dahan-dahang pagkasirang ito ay maaaring nagsimula sa mga manggang inakala ninyong nagpapanatili sa inyong kabataan. Ngayon, wala akong galit sa prutas. Ang mangga ay maaari pa ring magkaroon ng lugar sa inyong dieta, ngunit dapat ninyong itigil ang pagkain nito sa umaga at huwag kailanman kapag walang laman ang tiyan. Kung nasisiyahan kayo dito, ituring itong isang panghimagas, maliliit na bahagi pagkatapos ng isang balanseng pagkain kung kailan kontrolado na ang inyong blood sugar. Ngunit kahit na ang mangga sa lahat ng asukal nito ay hindi maikukumpara sa susunod kong sasabihin. Dahil habang ang mangga ay isang matamis na prutas, ang pinatuyong prutas dried fruit ay isang bagay na higit na masama. Ang mga pinatuyong prutas, pasas, dates, apricots, at maging ang mga healthy na fruit snacks
ay sa totoo lang isang tahimik na mamamatay tao ng kalusugang sexual para sa mga matatandang lalaki. At hindi ko basta-basta ginagamit ang mga salitang iyon. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming pasyente ang lumapit sa akin sa paglipas ng mga taon na nagsasabing, "Dok, ginagawa ko naman po lahat ng tama. Nag-eehersisyo ako, kumakain ako ng malusog, nagmemeryenda pa nga ako ng pasas sa halip na chichirya." At kailangan kong sabihin sa kanila ang hindi kailanman sinabi sa akin hanggang sa sinimulan kong pag-aralan ang mga sistema ng hormon ng mga tumatandang lalaki. Ang pinatuyong prutas ay isa sa mga pinakakonsentrado at walang pananggalang na mapagkukunan ng asukal na maaari ninyong ilagay sa inyong katawan. At ang inyong ari ang nagbabayad ng presyo para dito. Kapag ang prutas ay pinatuyo, tinatanggal ang tubig, ngunit naiiwan ang asukal. Ang natitira ay isang siksik na bomba ng asukal na tumatama sa inyong dugo na parang isang shot ng Arnibal. Halos walang fiber para pabagalin ito, walang tubig para tunawin ito, at walang babala sa etiketa para sabihin sa inyo kung ano ang ginagawa nito sa inyong testosterone. At kapag kumain kayo ng pinatuyong prutas nang walang laman ang tiyan, lalo na sa umaga, para na rin kayong kumain ng candy para sa almusal. Ang pagtaas ng asukal na iyon ay hahantong sa pagtaas ng insulin, at ang insulin muli ay kumikilos na parang wrecking ball para sa testosterone. Ang inyong produksyon ng nitric oxide ay nabibigo, ang inyong mga ugat ay humihigpit, ang inyong sirkulasyon ay bumabagal, ang inyong pagtayo ay nawawala. At gayunpaman sinasabi ninyo sa inyong sarili na kumakain kayo ng malinis dahil galing ito sa kalikasan. Ngunit dahil lang natural ang isang bagay, hindi ibig sabihin na hindi ito nakakapinsala. Ang arsenic ay natural, ganoon din ang asukal. At para sa mga lalaking lampas, seksenta, ang pinatuyong prutas ay isa sa mga pinakaminamaliit na panganib sa kakayahang sexual. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, isang lalaking nagngangalang Roberto na nasa kalagitnaan ng kanyang 60s, medyo aktibo at hindi sobra sa timbang. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang kanyang gana sa sex at kung bakit naging mahina at hindi pare-pareho ang kanyang pagtayo. Wala siyang iniinom na gamot at mababa ang kanyang stress level, ngunit kumakain siya ng isang dakok ng pinatuyong dates at pasas tuwing umaga kasabay ng kanyang kape. Inalis namin iyon sa loob ng 2 linggo. Iyon lang ang kinailangan. Sa pagtatapos ng 2 linggo, bumalik ang kanyang paniniga sa umaga at naramdaman niya ang isang kapansin-pansing pagbabago sa kanyang enerhiya at mood. Ganoon kabilis makakatugon ang inyong katawan kapag itinigil ninyo ang tahimik na pinsala. Kaya kung nagbubudbod kayo ng pasas sa inyong cereal, nagmemeryenda ng pinatuyong apricots sa kalagitnaan ng umaga o nagdaragdag ng dates sa inyong breakfast bowl, itigil ninyo na. Hindi ninyo ginagawa ng pabor ang inyong katawan. Pinapakain ninyo ang eksaktong proseso na nagpapahirap sa paggana ng inyong ari. Pinapakain ninyo ang paghina ng hormone, hindi ang kalusugan. Mangga at pinatuyong prutas, 2 matamis, mukhang inosenteng pagkain na tila malusog sa labas, ngunit tahimik na binubuwag ang inyong testosterone, pinapaga ang inyong mga ugat, at iniiwan kayong parang anino na lang
ng lalaking dati kayo. At hindi ninyo kasalanan na hindi kayo binalaan. Ngunit ngayon mas marami na kayong alam. At kung sa tingin ninyo ay masama na ang mga ito, hintayin ninyo ang maririnig ninyo tungkol sa susunod na pares dalawang prutas na tila napaka-inosente kaya't ibinebenta bilang matalinong merienda at malinis na enerhiya. Ngunit para sa mga tumatandang lalaki, maaaring sila na ang huling pako sa kabaong ng kalusugang sekswal. Ang ginagawa nila sa inyong mga ugat at balanse ng hormone ay lubhang nakakaalarma. Pag-usapan natin sila ngayon. Continue. Hintin-tujuy sige po narito na ang huling pagtatambal at ang konklusyon ng artikulo. Ikalimang pagtatambal, matatamis na mansanas at mga fruit mix, ang mga pekeng kaibigan ng kalusugan sa umaga. May dahilan kung bakit napakapanganib ng huling pares na ito dahil nagsusuot sila ng disgrasya. Dumarating sila na nakabalot bilang malusog na pagpipilian na sinusuportahan ng mga etiketang tulad ng all natural, fat-free, at low-calorie. Ito ang mga kinukuha ng mga kalalakihan kapag sinusubukan nilang gumawa ng mas mabuti, kapag gusto nilang gumawa ng matalino at malinis na mga pagpili. Gayunpaman, maaaring mas malaki pa ang tahimik na pinsalang idinudulot nila sa inyong kalusugang sekswal kaysa sa anumang inilalagay ninyo sa inyong hapagkainan tuwing almusal. Magsimula tayo sa matatamis na mansanas. Ngayon, wala akong anumang laban sa mansanas. Matagal na itong iniuugnay sa mabuting kalusugan at sa maraming kaso, totoo iyon. Ngunit heto ang dapat tandaan. Hindi lahat ng mansanas ay pare-pareho at hindi lahat ng katawan ay pare-pareho ang pagproseso sa mga ito, lalo na pagkatapos ng edad 16. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki na marami sa mga mansanas na ibinebenta sa mga supermarket ngayon tulad ng Fuji Gala at Honeycrisp ay sadyang pinalaki upang maging mas matamis kaysa dati. Masarap sila, walang duda. Ngunit ang ibig sabihin ng tamis na iyon ay mas maraming asukal. At kapag kinain ninyo sila nang walang laman ang tiyan sa umaga, pinatataas nila ang inyong blood sugar na halos kasing bilis ng juice, lalo na kung walang protina o fiber na magpapabagal sa panunaw. Ang mga mansanas na ito ay maaaring magbigay sa inyo ng mabilis na sipa ng enerhiya para lamang iwanan ang inyong katawan na nagkakagulo sa hormonal na kaguluhan pagkaraan ng maikling panahon. At para sa mga matatandang lalaki, ang pagtaas na iyon ay higit pa sa isang sugar crash. Nangangahulugan ito ng direktang dagok sa testosterone. Nangangahulugan ito na bumabagsak ang produksyon ng nitric oxide, humihigpit ang mga ugat, bumabagal ang sirkulasyon, at ang resulta ay mga pagtayo na nagiging mas madalang hindi gaanong matigas at hindi gaanong maaasahan. Ang pinakamasaklap ay ginagawa ninyo ito sa inyong sarili habang naniniwalang gumagawa kayo ng isang malusog na pagpili. Iyan ang nagpapapanganib sa matatamis na mansanas. Mukha silang inosente kahit na nakakatulong, ngunit sa loob ng inyong katawan, kumikilos sila na parang isang lobo sa damit ng tupa. Nagkaroon ako ng pasyente si Francisco, 74, taong gulang, matalas pa rin ang isip at aktibo. Sinimulan niyang palitan ang kanyang cereal ng isang mansanas tuwing umaga
iniisip na pinipili niya ang mas mabuting landas. Sa loob ng 2 buwan, napansin niya ang isang matinding pagbaba sa kanyang paggising sa umaga na may paninigas. Hindi na niya naramdaman ang natural na enerhiya na iyon. Tiningnan namin ang kanyang routine at natuklasan na kumakain siya ng isang malaking Fuji na mansanas tuwing umaga ng mag-isa. Walang taba, walang protina, prutas lang. Nang binago namin ang gawin na iyon, nang lumipat siya sa isang almusal na mas nagpapatatag ng blood sugar, tumugon ang kanyang katawan. Hindi sa loob ng mga taon, hindi sa loob ng mga buwan, sa loob ng mga linggo. Ngayon, ang isa pang banta sa pares na ito ay dumarating sa isang mas modernong pakete mga fruit mix. Mga prekat na pinaghalong prutas, mga frozen fruit bag, mga lalagyan na madaling kunin mula sa grocery store. Nakikita ninyo sila kahit saan, maliwanag, makulay, kumbinyente. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan, marami sa mga halo na ito ay puno ng mga prutas na mataas sa asukal, madalas na nakababad sa arnibal o pinahiran ng juice concentrate. At kahit ang mga malinis ay madalas na puno ng mga tropikal na prutas na may mataas na glycemic index na nag-aalok ng kaunti o walang proteksyon mula sa fiber, lalo na kapag kinain ng mag-isa sa umaga. Iniisip ninyong may ginagawa kayong mabuti sa pagsisimula ng inyong araw sa isang makulay na mangkok ng pinaghalong prutas, ngunit sa loob ng inyong katawan, ito ay isang pag-atake ng asukal na nagiging sanhi ng pagbugso ng insulin, pagbagsak ng testosterone, at paghigpit at pag-urong ng mga maselang ugat sa inyong ari. Ang epekto ay hindi palaging agaran. Iyon ang dahilan kung bakit madali itong balewalain. Ngunit bigyan ito ng panahon at ang pinsala ay nagiging mahirap nang hindi mapansin, mas kaunting biglaang pagtayo, mas mababang libido at isang lumalagong pakiramdam na may isang mahalagang bagay na nawawala. At nagtataka kayo kung bakit ito nangyayari, gayong kumakain naman kayo ng napakalusog. Iyan ang malungkot na bahagi. Ang mga pagpiling ito ay nagmumula sa mabuting intensyon. Ngunit, sa yugtong ito ng buhay, hindi sapat ang mga intensyon. Kailangan ninyong maunawaan kung paano gumagana ang pagkain sa inyong katawan ngayon dahil mas sensitibo ang inyong mga hormone, mas marupok ang inyong sirkulasyon, at mas maliit ang puwang para sa pagkakamali kaysa dati. Ang matatamis na mansanas at mga nakapaketeng fruit mix ay maaaring mukhang kakampi ninyo, ngunit kung kinakain ninyo sila sa umaga, kumikilos sila na parang mga kaaway. Sila ay mga peking kaibigan at ang inyong kakayahang sekswal ang pinakatinatamaan. Bawat kagat ay tila hindi nakakapinsala, bawat higop ay tila malinis, ngunit sa kaibuturan, ang mga pagpiling ito ay nagnanakaw sa kung ano ang nagpaparamdam sa inyo na isang lalaki. Kaya ano ang aral dito? Kung kumakain kayo ng mansanas, piliin ang mga berdeng uri tulad ng Granny Smith. Mas kaunti ang asukal nila at mas marami ang fiber. At laging isabay ang pagkain nito sa protina o taba. Huwag kailanman kumain ng mga fruit mix ng mag-isa at lalo na hindi bilang pamalit sa almusal. Kung nais ninyong ibalik ang daloy ng dugo
at protektahan ang inyong pagkalalaki. Ang inyong unang pagkain sa araw ay hindi maaaring maging isang bomba ng asukal na nagpapanggap na pagkaing pangkalusugan. Dahil sa puntong ito ng buhay, wala na kayong oras para sa mga tahimik na pagkakamali. Kailangan ninyo ang bawat kalamangan na makukuha ninyo at nagsisimula ito sa pag-alam sa katotohanan. Ngayon, kung nakarating na kayo hanggang dito, nais kong manatili kayo sa akin. Dahil lahat ng ating napag-usapan ay tungkol sa kung ano ang dapat iwasan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga partikular na prutas o mga prutas na maaaring gawin ang kabaligtaran, na maaaring suportahan ang inyong testosterone, pagbutihin ang daloy ng dugo, at tulungan kayong mabawi ang performance na inakala ninyong matagal nang nawala? Sa huling bahagi, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang mga prutas na iyon at kung paano gamitin ang mga ito upang muling buuin ang inyong lakas mula sa loob. Tapusin natin ito ng malakas. Konklusyon at isang aral sa buhay. Kung nakarating na kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa pagmamalasakit, sa paglalaan ng oras upang questionin ang laging sinasabi sa inyo at sa pagiging bukas sa posibilidad na ang isang bagay na kasing simple ng inyong almusal ay maaaring pumipigil sa inyo. Alam ko kung gaano kadaling balewalain ang mga bagay na ito. Sa loob ng maraming taon, ganoon din ang ginawa ko. Naniwala akong kumakain ako ng malusog. Sinimulan ko ang aking mga umaga sa prutas at sa inakala kong malinis na mga pagpili. Ngunit dahan-dahan, nang hindi namamalayan, humina ang aking enerhiya at lumambot ang aking sigla. Sinimulan kong sisihin ang edad, ang stress, anumang bagay, maliban sa katotohanang nasa aking plato. Ang ibinahagi ko sa inyo ngayon, ang 10 prutas na dapat iwasan sa umaga, hindi sila likas na masama. Mapanganib lang sila kapag kinain sa maling oras at sa maling paraan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Saging mangga, ubas, pinya, orange juice, pakwan, pinatuyong prutas, matatamis na mansanas, at ang mga mapanlinlang na fruit mix. Maaaring mukha silang hindi nakakapinsala kahit na nakakatulong, ngunit tahimik nilang ginugulo ang inyong mga hormone, pinapahina ang inyong daloy ng dugo, at hinuhubaran kayo ng lakas bilang isang lalaki. Hindi kayo sira, hindi kayo masyadong matanda. Nagpapatakbo lang kayo sa lipas na impormasyon. Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam. At sa kaalamang iyon, maaari ninyong simulan na muling buuin hindi lang ang inyong almusal, kundi pati na rin ang inyong kumpiyansa, ang inyong performance, at ang inyong sigla. Sa aking susunod na video, ipapakita ko ang eksaktong mga prutas at pagkain na ginagawa ang kabaligtaran, mga pagkaing nagpoprotekta at nagbabalik ng inyong pagkalalaki sa natural na paraan. Dahil karapatan ninyong gumising na muli ninyong nararamdaman ang inyong sarili at nagsisimula ang lahat sa inyong pinakaunang pagkain. Ngayon, para sa pinakamahalagang aral sa buhay na aking natutunan bilang isang doktor at bilang isang lalaking naglakad sa landas na ito, kayo ang pangunahing nagpapatakbo ng inyong sariling kalusugan. Hindi ito tungkol sa radikal na pagbabago sa isang gabi. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at matalinong desisyon araw-araw na nagbubuo ng lakas at sigla na nararapat sa inyo.
Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Huwag kailanman hayaan ang sinuman na sabihin sa inyo na ito ay dahil lang sa edad. Panghawakan ninyo ang kontrol. Nagsisimula ito ngayon. Nagsisimula ito sa almusal. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Mahalaga ang inyong paglalakbay sa kalusugan at hindi ninyo kailangang lakarin ito ng mag-isa. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Tunay kong gustong marinig ang inyong mga saloobin o karanasan. At siguraduhing mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang ating susunod na pag-uusap. Bawiin natin ang ating kalusugan ng sama-sama.